Sa unang tingin, isa lamang itong kalsada, isang daang paakyat sa kabundukan. Araw-araw, dumadaloy dito ang ritmo ng kabuhayan. Mga bus na puno ng pasahero, truck ng supply, motorsiklong humahabol sa oras, at mga pangarap na tinutulak paakyat ng kabundukan ng Baguio. Ang Marcos Highway ay isa sa mga pangunahing daan paakyat ng Baguio City. Araw-araw, daan-daang lokal at turista ang bumabagtas dito, sakay ng mga jeep, bus at pribadong sasakyan. Ngunit, sa kabila ng araw-araw na galak at paglalakbay, taon-taon ay may mga buhay na nalalagay sa peligro. Mga aksidente na minsang nauuwi sa trahedya. Nagluwanak mang ti jeep matlang. Sumarsaran ng J-bus. Paspas J-bus, sinaran na kami. Ana na control di preno na nagso na di ikot J-jeep. So J na nakolektar tayo lang J pati-wani. Dito na kwa yung kasi. Naigalis J-bus. Ang trahedya ng aksidente ay nagiiwan ng malalim na epekto sa ating pananaw sa kaligtasan sa kalsada. At sa mga nakaligtas, ang kanilang karanasan ay isang paalala ng mga pagbabagong dulot nito. Pantanot mo no kwa. Magbibihita ta dito malaglagi mo no kwa so jay. Hindi na yan talaga nga. Ang karon mo DJ kasi matlang ini nga cloudy matlang ini tutulo. Ano magnatat dito kasi katawan. At lang malaglagi pa lang. Sa bawat salitang binanggit ni Jeffrey, isang matinding alaala ang muling nabuhay. Isang paalala ng mga sugat na hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang emosyonal. At sa mga oras ng pagkabalisa, ang kalsadang ito ay patuloy na magbibigay ng mga alaala na mahirap kalimutan. Yung ngayon lang, yung ano dyan, yung van dyan na kon, 3 yung namatay kasi lang nasubik. Ngayon lang, nung last week na ito, sabay, madami na ano yan, pero yun ang ano, maraming namatay, 3, tapos yung ano, yung na-lost brake na forward, sinapulat yung mga ano doon, yung naka motor, yun ang nadali, nakahinto lang sa gilid. Para kay Kuya Noel, ang bawat aksidente ay hindi na bago, ngunit hindi kailanman nagiging madali. Sa bawat ulat, sa bawat saksi, paulit-ulit ang sakit. Last month, yung namatay na taga Pampanga na 2 bata yata, 3. Isang nanay, tapos putol yung panang ano, tapos isa pa naman, kaibigan ko pala yun sa kamag-anak ng kaibigan ko sa Pampanga. Kasi nakita ko, sabi niya, naga Florida Blanca. Tinext ko sa messenger yung kaibigan ko, kamag-anak ko. Grabe ang nangyari doon. Sa bawat ulat ng aksidente, hindi lang headlines ang nalilikha, kundi mga pamilyang nawawasak at komunidad na patuloy na binabalikan ng lungkot. Municipal Police Station, mechanical error ang sanhi ng disgrasya. Last 2024, meron po kaming naitalang 30 vehicular traffic incidents sa may Marcos Highway. Tapos ngayon pong taon, sa first quarter, meron kaming naitalang 10 insidente na. As PNP, kami po yung in charge sa peace and order, no? So kung nakita naming alanganin, nakikipag-usap po kami sa mga motorista na kung sakaling duman na lang sa ibang lugar, ay ibang kalsada, no? Kung saan man sila pupunta kasi baka pong tubuloy sila is may mangyari po silang sa kanila. Most of our accident is called MCI or tinatawag nating mass casualty incidents. So the degree or the intensity of accident ay napakalaki. You know, since it is a major road going to Baguio,
ang mga aksidente dito ay hindi mga simple lang, malalaki na kailangan ng maraming mga magre-respond. From the disaster office, meron kaming mga programs like installation of road signages to early warn the motorista to slow down. And, of course, we emphasize accident prone area. So, yeah. And of course, IEC sa mga nearby neighborhood kasi nga prone sila, baka damay sila pag sakaling may vehicle. Ang mga ahensya ng gobyerno ay walang kapagurang sumusuporta sa bawat hakbang ng aksyon at pag-iingat. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, nananatiling mahalaga ang papel ng bawat isa, lalo na ng mga nasa likod ng manobela. Yung road safety po talaga is hindi lang po sa amin as police officers, no? As yung mga hindi lang po sa mga traffic enforcers, para po sa lahat ang road safety. Kung sakaling delikado po yung Marcos Highway, no? Yung mga motorista dapat po makinig kung ano man ang sasabihin ng mga pulis. Kung sasabihin namin bawal muna, reroute muna sila, is sumunod po. Kasi mayroon po yung mga ibang nagpupumilit dahil pagkakalam nila is kaya nila. So yun lang po, sumunod lang po sa batas trapiko. Regular check-up ng yung sasakyan, very important, most especially yung brakes, and then you read the road signs, kasi nakalagay naman doon, shift to low gear, slow down. And pag hindi ka kondisyon, huwag mo ipilit, and of course do not drive pag nakainom ka parang Sa bawat driver, may kalakip na pananagutan. Mula sa simpleng pagsunod sa batas, may iiwasan ang trahedya. Dahil minsan, isang maling liko lang ang pagitan ng buhay at panganib. Ang Marcos Highway ay hindi lamang isang kalsada. Ito ay isang testamento. Testamento ng tapang, ng trahedya, at ng mga aral na isinulat sa dugo at luha. Bawat kurbada ay tanong, makakauwi ba sila? Bawat apak sa preno ay pag-asa na hindi ito ang huling biyahe. Hindi natin mabubura ang mga nangyari, ngunit nasa atin ang pagpili kung uulit pa ba ito. Ang kaligtasan ay hindi lamang tungkulin ng iilan. Ito ay panawagan para sa lahat, sa bawat nagmamaneho, sa bawat sakay, sa bawat tanaw sa daan, na sa atin ang kapangyarihang iligtas ang isa't isa. Kung sa bawat pag-iingat ay may isang buhay na maililigtas, hindi ba't karapat-dapat itong gawin? Tayo ang magtatakda kung mananatili itong daan ng panganib o magiging tunay na daan ng buhay.